Jesus is always good. Despite na mga nangyayari ngayon sa ating bansa, pray for our country. Pray pa nga ba? Pero ako pinagpe-pray ko dumating na si Jesus. Kasi yun lang po ang solusyon para maayos ang lahat. Siya lang talaga ang mapagkakatiwalaan natin na makakapag-ayos ng lahat ng yan. Okay? So, relax lang tayo. Ngayon, pag-uusapan natin yung restrainer. Kasi sa lahat ng nangyayari ngayon sa mundo, nakikita ko kapag kayong restrainer inalis na ng Panginoon, lalabas na yung Antichrist. Meron akong good news. Tayo po yung mga restrainer na yon. Ang Diyos ay kahit saan nandoon siya. 'Di ba? Omnipresent. Makapangyarihan sa lahat, omnipotent, no? It's something na talagang hindi mapapasubalian ng Biblia, ng katotohanan na sinuturo ng Bible sa atin. Okay? Alam niyo ang Bible, ang aklat na ito, hindi naglalayo na patunayan niya na may Diyos. Again, hindi naglalayo ng aklat na ito na patunayan na may Diyos. Sa katotohanan lang po talaga. Pagbukas mo ng aklat na ito, Genesis chapter 1 verse 1, talagang may Diyos. No? Makikita mo roon, in the beginning God created, talagang may Diyos. Hindi natin sakop na alamin. Kasi may nagtanong sa akin, sino raw ba ang gumawa sa Diyos? Saan daw ba nanggaling ang Diyos? Tapos sabi sa akin nung isang kapatid nung asawa ng uncle ko, pupunta raw kami ng Mount Banahaw. Nandun daw yung lolo ng Diyos. Ngek. Ngek. Yun lang sabi ko, ngek. Papatulang ko ba naman yan? Bata pa ako nang I was 5 or 6. Oh, may lolo ang Diyos. Ay nandun sa Mount Banahaw. Makalakuhan ng ewan ko, but I think, siyempre, ewan ko kung naniniwala siya or something. Okay, ang topic natin ngayon ay tungkol sa restrainer. Sabi ko po, ang Holy Spirit po ay Diyos. Kahit saan po nandoon siya. Pero tayo po mga believers ang kanyang pinananahanan. So, ang Holy Spirit po ay nasa ating mga mananampalataya. Bawat isa po sa atin. Kaya, naniniwala ako ang restrainer po talaga ay ang mga Kristiyano. Kasi pag yung Antichrist nalantad, sa oras na malantad ang Antikristo, ang mga Kristiyano po ang maglalantad sa kanya. Sa kanyang mga katiwalian, sa kanyang mga hangarin. Okay. Pero, ang tanong ko, uulitin ko, kailangan ibalik ko dito. Sino ba yung mga Kristiyano? Simple lang po ang sagot. Those who believe in the finished work of Jesus, those are Christians. Saan tayo unang tinawag na Kristiyano? Sa Antioquia. Doon po yan sa Bible. Kristiyano tayo kasi, ibig sabihin, inalinsunod tayo sa pagsunod natin kay Jesus. At tinatawag po si Jesus na Christ, kaya Kristiyano. Ganun lang po kasimple yun. Wala na pong ibang rason para tawagin tayo Kristiyano, but because of Christ himself. Kaya nga po Christ, tapos may I-A-N. Yung I-A-N doon, I am nothing without Christ. Ang galing, ang ganda, no? Without Jesus, we are nothing. Kaya, sabi ko nga po, tayo lang po ang restrainer ngayon. Tayo lang po talaga. Kumbaga, tayo lang po ang nagde-delay para lumabas na yung Antikristo. Pero hindi naman kasi natin alam kung kailan aalisin yung restrainer. Ano bang tawag sa pag-alis sa restrainer? The rapture of the church. Ang problema, hindi natin alam yon. Ba't gusto niyo bang alamin? Magbasa na lang po tayo. Nagbabasa-basa ba kayo? Yan ang tanong ko, nagbabasa-basa ba kayo? Lalo na po ngayon, malapit na po talaga tayo. Hindi nga lang po natin alam, pero I believe it's very, very close. It's closer than you think, actually. Malay niyo, maaga pa sa 23. Who knows? Hindi nga natin alam, imminent. Kasi magbasa-basa. Nagbabasa-basa ba kayo? Ayan. Okay. Ito po. Ayan po. Basahin natin dito sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, Kabanata 2. Okay. Tapos 6. Talatang 6. At ngayon nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. May pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. The Bible is very clear, ayan no, sa at ngayon
nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya'y mahayag sa kanyang talagang kapanahunan, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. May pumipigil ngayon. That's very clear. May pumipigil ngayon at hanggang ito ay alisin. Ano po ba yung pumipigil? So tayo po pala yun. Tayo po yung dakilang restrainer para pag tinanggal na po tayo dito sa lupa, lilitaw na at lalantad na po yung Antichrist. It's very biblical, my friends. Hindi po ito gawa-gawa lang na doktrina o inimbentong doktrina para manakot. Yung mga hindi mananampalataya, I can say, yung mga walang Kristo sa puso, nagagalit, nagko-comment, na puro kayo pananakot. Paano? Gusto nilang manatili sa makamundong gawain nila. Ayaw nilang makarinig ng mga enemies. Gusto nila dito sa mundo lang sila. O, di ba? Kaya galit na galit. Kulang na lang, murahin tayo. Di ba? Puro kayo pananakot and all that, no? So, anong puro pananakot? Sinasabi natin ang totoo. Dahil pag nasa impyerno na po sila, sasabihin ko po sa inyo to, pag nasa hell na po sila, mamatamisin nila talaga. Maski konting salita lang na mula sa atin, makarinig sila. Huli na ang lahat. Awa, wala na po talaga. Diba? O yan. Tama ba? Okay. Ayun po. Kasi dito lang po talaga sa lupa, sa church age. Hanggang church age ka pa, may chance eh. At ang Panginoon, di ba, ang buti niya? Kasi ayaw niya may mapahamak. Pero kung napunta ka na ng impyerno dahil sa katigasan ng puso at loob mo, ikaw na ang may ano doon. Sagutin mo na yun sa sarili mo. Ayaw mo magpabayad. Binayaran na nga ni Jesus lahat ng kasalanan mo. Gusto mo, gawin mo sa mabubuting gawa mo. Magrehilyon ka, bahala ka. Oh, ayaw mo magpabayad. Binayaran niya na. Kasi pag hindi mo tinanggap yung kabayaran ng kasalanan na inaalok, yun yung libreng regalo ng Diyos. Bumaba ang Diyos mismo, yung anak niya, si Jesus. Iniwan niya ang trono niya sa langit para makipamayan sa atin. Why? Para tubusin tayo sa kasalanan. Subalit ang tao may matigas na puso. Ayaw eh. Kasi may rehilyon. Alam niyo, rehilyon yan, it's a blunder. It's a something, talagang yan ang pinakamalaking wall para ang tao tumanggap kay Kristo. Ang laking harang yan. Kinagisnan na. May nagsabi nga sa akin dati, may langgam eh. May nagsabi po sa akin dati, sabi niya, kasi kami lahat ayoko magbanggit ng rehilyon ha. Yung kinamulatang rehilyon nga. Sama-sama kami doon eh. Pero sa totoo lang, di naman sila nagsisimba. Wala naman silang interest sa rehilyon nila. Oh, ito po yun. At ngayon, namatay na po yung padre de pamilya na yun. Hindi ko lang po alam ano na yung buhay ng mga anak niya. Dati namin mga nakakasalamuha dito. Pero ngayon, what happened to them? Hopefully, may nakakilala sa Lord. Kasi yung pinakamagandang mangyayari, makakilala sa Panginoon. Mapapago ang buhay mo, panakilala mo. No? At higit sa lahat, magiging restrainer ka ba? O, pag nag-restrainer ka, ibig sabihin, aalisin ka, mararapture ka. O, yun po yun. Kaya, ngayon palang church age, bakit hindi mo natanggapin si Jesus? Ipagpapatumpik mo pa, tanggapin natin si Jesus. Gusto mo? Tanggapin ninyo, tanggapin natin ako. Ako magpapatanggap, sumunod kayo. Lord Jesus, I know that I am a sinner. Walang mabuting nananahan sa akin, and I need a Savior. And that Savior is you. Lord Jesus, I believe na matay ka sa cross para bayaran ang lahat ng kasalanan ko, past, present, future. And right now, Lord, I know you live in me. Live in me, Lord. You are now my Lord and Savior. Thank you, Jesus. From now on, be the driver and the pilot of my life. In your most powerful name, I pray. Amen. Ayun. If you pray that simple prayer, I believe you got born again, you got saved. Gawin mo ngayon, magbasa ka ng Bible, ibahagi mong salita ng Panginoon, ang good news, ibahagi mo si Jesus at ang kanyang pag-ibig. At naniniwala ako, ito na ang start, kung hindi pa magra-rapture pero sana nga mag-rapture na. Magiging restrainer ka na rin at makakasama ka sa rapture. Kung September 23 yon, so be it. Kung hindi naman, baka mas maaga pa, anong malay mo, ma-rapture na. You don't know. But all we know is, we will be raptured someday. Sa kanyang panahon.